Posibleng tumagal pa ng ilang linggo bago magsimula ang opisyal na paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kung bakit, alamin natin sa report ni Bernard Ferrer. Bagamat nag-convene na ang Senado bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte Carpio, hindi agad masisimulan ang formal na pagdinig sa kanya. May mga proseso pa kasing kailangan munang sundin ang impeachment court. So mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-row na araw-araw na. Bakit? Kasi may 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break. Sa ilalim ng Article 7 ng Rules of Procedure on Impeachment Trial, inatasan ng Vice Presidente na humarap sa plenary hall ng Senado sa sandaling matanggap ang abiso. Matapos formal na maipresenta ang Articles of Impeachment, mag-i-issue ng writ of summons kay Vice President Duterte na inatasang maghain ng kanyang sagot sa loob ng non-extendable na 10 araw matapos niyang matanggap. Iniutos din ni Senate President Alan Peter Cayetano sa Sergeant at Arms na dalhin ng summons kasamang copy ng Articles of Impeachment. Maaari naman maghain ng reply ang prosekusyon sa loob ng non-extendable na 5 araw mula nang matanggap ang sagot. Pinapayagan na magkabilang panig na maghain ng pleading at annexes ng personal o sa pamamagitan ng electronic mail. Samantala, formal ang iniharap ng House Prosecution Panel ang kanilang formal entry of appearance matapos manumpa ang mga senador bilang senator judges. Ang formal entry of appearance ay personal isinumite ni House Secretary General Cheloy Garafil sa ngalan ng 11 prosecutors na inihalalang kapulungan. Sa pleading, itinilaga bilang lead prosecutor si House Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Betrix Luistro. Kasama sa mga paratang laban kay Vice President Duterte ang manoy maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery, at mga banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Martin Romualdez. Bagamat inaasang magiging abala ang Senado bilang impeachment court, tiniyak ni Cayetano na magpapatuloy ang mga committee hearing upang matugunan ang iba pang prioridad ng mataas sa kapulungan. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsasesyon. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.